Welcome to Donmar TV News Channel. Opisyal nang nanumpa bilang kasapi ng Partido Federal ng Pilipinas si dating Senator Bongbong Marcos. Ang oath-taking ni Marcos ay isinabay sa selebrasyon ng ikatlong anibersaryo ng partido. Nauna nang inianunsyo ng Partido Federal ng Pilipinas ang kanilang endorsement kay Bongbong Marcos para tumakbo bilang susunod na Pangulo ng bansa sa 2022 national elections. Samantala, tatakbo namang senador sa 2022 si dating Vice President Jejomar Binay sa ilalim ng United Nationalist Alliance. Ayon kay former Congressman J.V. Bautista, ang acting secretary ni General ng UNA, welcome ang pagiging bahagi ng dating Vice Presidente sa kanilang senatorial slate. Pinasalamatan rin ito ang iba pang political parties na nagpakita ng suporta sa kandidatura ni Binay sa pagkasenador. Sa ngayon ay ipa-finalize pa ng UNA ang mga pangalan na bubuo sa kanilang senatorial lineup. Inaasahang maghahain ng Certificate of Candidacy si Jejomar Binay sa Huwebes, October 7. I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. I will bring that form of unifying leadership back to our country. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Thank you. Ngayon lang ay si dating Senator Bongbong Marcos, dineklara niya po ng kanyang intensyon na pagtakbo sa pagkapangulo ng bansa sa May 2022 election. Sabi niya po, siya ay magdadala ng mapagkaisang paglilingkod o unifying leadership para daw makabangon ang bansa mula sa pandemya at sa pagkalugmok ng ekonomiya. Ginawa po na yan yung anunsyo na tatakbo siya sa pagkapangulo. A few hours lang matapos siya kanina ay manumpa bilang miyembro at chairman ng Partido Federal Pilipinas. Yang partido na yan ay tinuturing na kaalyado ng administrasyon at founded by Agrarian Reform Secretary John Castriciones. Muli po, kani-kanina lang ang pahayag ni dating Senador Bongbong Marcos na siya po ay tatakbo sa pagkapangulo para sa 2022 elections. Mayor Sara Inday Duterte, kami po dito sa DGBH Construction ay nagsusumamo at hinihikayat po kayo na humabol bilang Presidente ng Republika ng Pilipinas upang matulungan ang lahat ng ating mga kapwa manggagawa at sa lahat na nangangailangan na merong tibay at puso. Tibay at puso! Dear Mayor Inday Sara Duterte, ako po si Naira Francisco, isang mag-aaral sa Kolehiyong Bataan Peninsula State University. Miyembro ng IPM Bataan Chapter, kasama po ng aking mga kamag-aral. Kami po ay nananawagan at nakikiusap na sana po ay tumakbo na po kayo bilang Presidente ng ating bansa. Kayo lang po ang aming pag-asa upang maituloy ang mga pagbabago na simulan ng inyong ama, President Rodrigo Duterte. Naniniwala po kami sa inyong kakayahan, sa inyong malasakit at pagmamahal sa ating bansa. Mabuhay po kayo, Mayor Inday Sara Duterte. Mabuhay ang Pilipinas, tibay at puso. Tatay Digong, maraming salamat sa mga nagawa mo. Sana pagbigyan mo si Inday Sara tumakbo para pagka-presidente, para ipagpatuloy ang iyong paglalaban po. Dear Tatay Digong, ako po si Gladys Bugay mula sa Orani, Bataan. Ako po ay isang ina at isang simpleng may bahay. Narito po kami upang may tanging pakiusap sa inyo at sana po ay dinggin nyo ang aming panawagan.
Narito po ang aking dalawang anak, na si Glassy at si Sofia. Dear President Duterte, ako po si Glassy Bugay. Ako po ay 11 years old, isang student. Masaya po ako dahil kayo po ang binigay ng Diyos sa amin para maging leader ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong tapat at malasakit. Alam ko po ay inyong pagmamahal sa amin. Hinihiling po namin na sana po ay si Mayor Inday Sara ang magpatuloy ng lahat ng inyong nasimulan. Mahal po namin kayo, sana po ay pakinggan niyo ang aming tinig. Dear Tatay Digong, this is Sophia Bugay. I am 8 years old. Thank you for the big changes that you made for our country. I know that you love us so much, and we love you too. Thank you for protecting us from the bad people. I am here asking you a favor to please allow your daughter, Mayor Sara Duterte, to run for president because she is a wonderful mother, and for me, mother knows best. And she has a big heart. Pangulong Duterte, makakaasa po kayo kung paano po namin kayo sinuportahan noong eleksyon 2016 ay buong pusong gano'n din po ang ibibigay namin sa inyong anak na si Mayor Sara Duterte. Sana po ay dinggin niyo ang aming pakiusap. Mahal po namin kayo, President Duterte. God bless us all! Tatay Digong, mahal po namin kayo. Pagbigyan niyo na si Inday Sara sa pagkapangulo. Maraming salamat po. Tibay! Puso! Tibay! Puso! Tibay! Puso! Tibay! Puso! Tibay at puso. Tibay at puso! Tibay at puso. Tibay at puso! Madam Inday Sara Duterte, ako po si Pastor Joel Picho, ang senior pastor ng All by God's Grace Church. Ako po ay isang maliit na tinig na nagsusumamo at nakikiusap na kung maaari, pakinggan niyo po kami. Humabol po kayo sa pagiging presidente sa susunod na halalan. Sapagkat kami po ay naniniwala, kailangang maipagpatuloy ang napasimulan ng inyong ama na aming presidente, Rodrigo Roa Duterte, kung paanong nalinis niya hindi man buo, naiayos niya hindi man lahat ang bansang Pilipinas sa problema nito. Mahal naming Mayor Sara Duterte, kami po ay naniniwala na kayo lamang ang may kakayanan na ipagpatuloy ang nagawa ng inyong ama. Ako po ay miyembro ng IPM, ipagpatuloy ang pagbabago movement ng Balanga Bataan Chapter. Nakikiusap, pakinggan niyo ang boses namin. Kailangan po namin kayo at kailangan ng bansang ito ang katulad ninyo. Marami pong salamat. Mabuhay kayo, Mayor Sara Duterte. Dear Mayor Inday Sara Duterte, ako po si Sherwin Magpantay, kagawad ng Barangay Tala, Orani, Bataan. Hinihimo ko po kayo ng humabol ng pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas upang ipagpatuloy ang mabuting hangarin at plataforma ng iyong ama sa ating bansa na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naniniwala po ako na kayo lamang ang may kakayahan na ipagpatuloy ang nasimula ng iyong ama. Naniniwala din po ako na kayo ay may mabuting puso para sa aming mga mamamayang Pilipino. Naniniwala po ako sa inyong tibay at puso.